ko, Lord. Nasunog ang isang compound ng matindahan ng ukay-ukay sa Tampakan, South Cotabato. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa tela. Isang bahay ang nadamay kaya inakyat ang sunog sa ikatlong alarma. Idineklara ang fire under control bago maghating gabi pero muling sumiklab makalipas ang halos 3 oras at tinupok naman ang katabing bodega ng mga plywood, PVC pipes at iba pang gamit sa hardware. Tuluyan na apula apoy bandang alas 3:15 ng umaga. Tinatayang 11 milyong pisong halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa sunog na patuloy na iniimbestigahan. Kabi-kabilang ulan at baha sa Pakistan at Mexico. Mga disgrasya sa kalsada naman sa Sri Lanka at Peru. Ang mga balitang abroad, tinutukan ni Darlene Kai. Yupi-yupi at halos nagbuhol-buhol ang mga sasakyang ito na nagkarambola sa Lima, Peru. Di bababa sa 13 sasakyan ang damay sa banggaan. Kabilang ang ilang kotse, truck at 3 bus. Sa nagpapatuloy na investigasyon, tinitignang dahilan ng karambola ang kapal ng fog sa lugar na nagdulot ng zero visibility sa kalsada. Isa ang napaulat na nasaktan. Nagpapagaling na siya sa ospital pero posibleng tumaas ang bilang ng mga biktima. Sa Sri Lanka, nahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus na may mahigit 30 sakay. Hindi bababa sa 15 ang namatay. 18 ang sugatan at nagpapagaling sa ospital. Ayon sa isa sa mga nakaligtas na pasahero, sumigaw pa ang driver na pumalya ang preno ng bus bago ang insidente. Sa Mexico, rumagasa ang baha at malalaking tipak ng bato bunsod ng walang tigil na pag-ulan na sinamahan pa ng malakas na hangin. Stranded sa gitna ng baha ang ilang sasakyan. Matapos ang pag-ulan, perwisyo sa marami ang makapal na putik sa kalsada. Patuloy ang babala ng mga otoridad sa posibleng pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Mexico dahil sa pag-ulan. Nagmistulang ilog ang kalsada sa Pakistan dahil sa malawakang pag-ulan na naranasan doon. May mga ilog ang umapaw kaya lubog sa tubig ang ilang mga bahay. Sa Punjab, Pakistan, 1.8 milyon ang mga residente na ang inilikas ng bahain ang halos 4,000 village. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Minivan na araro ang 8 sasakyan sa South Cotabato. Hulikam naman sa Cebu ang pagbundol ng motorsiklo sa isang estudyante. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Nakuna ng CCTV sa Liloan, Cebu ang disgrasyang sangkot ang isang high school student. Makikitang habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, nabundol siya ng motorsiklo. Tumalsik ang estudyante sabay sa pagdausdos ng motorsiklo. Muntik na rin siyang mabundol ng paparating na bus na agad namang nakapreno. Ayon sa pulisya, napuruhan sa kaliwang paa ang estudyante. Nagpapagaling pa siya sa ospital. Ang rider na nagtamo ng minor injuries, inako ang pagpapa-ospital ng estudyante. Isang minivan ang nang-araro ng mga sasakyan sa Polomok, South Cotabato. Agad tinulungan ng mga saksi ang driver na senior citizen para makababa mula sa umuusok na minivan. Ayon sa Polomolok Police, namali umano ng tapak sa gas pedal ang driver. Walang nasaktan sa insidente, pero napinsala ang mga nakaparadang tricycle, 6 na motorsiklo at ang kotseng unang inararo. Dinala sa presinto ang mga sasakyan. Hawak na ng pulisya ang driver ng minivan. Sinusubukan pa siyang makuna ng pahayag, gayon din ang mga may-ari ng mga sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. From being a contestant hanggang sa pagiging coach, yan ang napagdaanan ni The Boys Kids coach Zach Tabudlo na ibinahagi ang kanyang journey. Narito ang aking chika. Full circles ang pagbabalik ni singer-songwriter Zach Tabudlo sa The Boys Kids. 2014 nang sumalang si Zach sa contest at na-eliminate sa second round. Ngayon, isa na siyang coach. There's so much things that I went through as a musician and as an artist and as a person also. But yeah, I always pray for it, and God always has a reason talaga for everything. It comes in time where you realize things po na kaya pala ginawa ni God to, kaya pala ganito yung nangyari. It all makes sense po in the end.
Sa pagsalang ni Zack sa GMA Integrated News Interviews, kung saan kasama ang iba pang coaches na sina Julian San Jose, Billy Crawford, and the Guico twins ng Ben and Ben na sina Paulo at Miguel. Inamin ng singer na may mga pinagdaanan siyang challenges habang lumalaki. Weird kid ang tawag niya sa sarili. During that high school life, or like during those elementary days po, I wasn't super in with like groups of friends po. So I was usually alone. And I was always in sort of like this dream every day na parang I get to imagine different things when I listen to music. It's a bit weird, and that's why a lot of people, and I'm pretty sure my friends and like my classmates from before, they found me as this weird kid in school because I wasn't too much out there. I wasn't becoming friends with people then po. I was always alone. Pero ito rin daw ang nagpatibay sa kanyang talento na ngayon nagpapahanga at nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Ngayon, Zack's heart is full. Mas nagiging makulay ang kanyang mundo kasama ang kanyang girlfriend na si Abigail. Right now po, I'm in a very healthy relationship with my girlfriend. We're almost running 2 years. But yeah, the reason, actually, but honestly, like the reason why I've written all these songs is because of the heartbreaks and a lot of the failure of love that I went through for the past years. And that's my Chika This Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan.